Garcia ba? Nako, eto na nga. Mga kababayan, oo, si George Garcia. Delikado. Oo, mga kababayan. Mga kababayan, merong grupo ng mga lawyers or grupo ng mga abogado, mga kababayan, ay nagsampa ng petisyon na para ipa-impeach, no? Ipa-impeach si George Garcia ng Comelec chairman, no? O Comelec chairman George Garcia, ipapa-impeach. Nako po, mga kababayan, nalakayan na. O, eto na nga, mga kababayan. Sabi ko nga sa inyo Sabi ko sa inyo, dati gusto ko yang si Garcia. Nako, mamulait. Ayan, may galap shout out po. Yan na nga. So ito mga kababayan, ipaparinig ko sa inyo, no? Allah, patay ka diya, Chairman Garcia. Waiting for this game May for ads so lang po long. mga I'll choose kababayan. Elf for a strong start. Nais ipa-impeach ng grupo ng mga abogado si Comelec Chairman George Garcia at mga commissioner ng Comelec dahil sa mga irregularidad sa halalan. Nako. Balita mula sa Maynila, hatid ni Raj Patrol, Steve Raz. Steve! Sa uli na kanaptang magkain ng verified impeachment complaint sa Kamara, ang grupo ng mga abogadong pinangungunahan ni Attorney Elric Marvin Aceron laban kina Comelec Chairman George Garcia at 6 na commissioner. Dahil umuna ito sa culpable Sir violation Benjamin, of hello law, po. betrayal of public trust at ibang paglabag kaugnay ng dalawang magkasunod na halalan. Kabilang sa reklamo ang paggamit ng software sa mahigit 110,000 na automated counting machines noong 2025 elections na hindi umano dumaan sa Sir Benjamin mandatory Rivera, source hello po. code review. Inireklamo rin ang paggamit ng hindi otorisadong data standard 3 na pinagdaanan umano ng lahat ng resulta ng halalan bago makarating sa transparency servers na nagdulot umano ng pagkaantala sa paglabas ng resulta. Ikinakasarin ng umano yung pagkatago ng ilang impormasyon kaugnay ng 2022 elections. Isinama ng reklamo ang umano selective enforcement ng campaign finance law sa kaso ni na Senator Escudero at Marcoleta. Sa isang pahayag, sinabi naman ni Comelec Chairman Garcia na luma na ang issue at paulit-ulit itong nasasagot at nililinaw ng komisyon. Nako, eto na nga mga kababayan. Ito yung sinasabi ko sa inyo, mga kababayan, na darating talaga ang panahon, no? Actually, mga kababayan, gusto ko lang pong i-clarify. Hindi po yun mga tao ni Digong, Yung grupo ng mga lawyers, mga kababayan or lawyers group seek impeachment of Comelec officials over alleged election irregularities. Ayan. Versus Garcia at iba pang mga opisyales ay hindi po yun kay Torion. Iba po yung kay Torion mga kababayan. Iba din po ito kay Aceron, no? Si Attorney Aceron. Naku po mga kababayan, patay ka din Bakit mga kababayan? Marami po kasi talagang anomalya. Marami kasing mga kababayan. Maraming something Papa Rolls, may galap shoutout po kay Ma'am Berhencita Mediante. Marami kasing mga kababayan kaduda-duda, marami kasing something. Kaya sa totoo lang mga kababayan, katulad niyan, itong si Aceron, mga kababayan, nag-file ito ng reklamo laban kay Chis Escudero dito sa Comelec, no? Nag-file siya ng petition na ipa-disqualified itong si Chis Escudero sa Comelec dahil sa pagtanggap nga ni Chis Escudero ng donation mula kay Lubiano sa isang kontraktor. Meron kasing batas mga kababayan na bawal po tumanggap ang isang politiko, lalong-lalo na kapag yung nagbigay ng donation ay meron itong project sa government. Kasi mga kababayan, mahuhulog dun conflict of interest. Ang mangyari kasi, kaya natatawag siyang conflict of interest mga kababayan. Halimbawa, ako, contractor, tapos kaibigan ko si Chis Escudero. Ngayon, kung bibigyan ko si Chis Escudero ng 30 million, nangangahulugan niya na para sa sunod, kapag may project si Chis, ako ang magkukontract. So, ang tawag doon, conflict of interest. Kasi bakit mga kababayan? Bawal po talaga yun. Kailangan kasi, kapag kumuha ka ng project sa government, kailangan wala kang kaibigang politician. Kasi ang mangyari dyan mga kababayan, yun nga, ang tawag ko is conflict of interest. Kasi, syempre, pwede nyong manumanuhin yun kasi unfair naman po mga kababayan sa ibang sa ibang kontraktor na bakit alos ako na lang lahat ang tumatanggap? Paano naman yung ibang kontraktor? Hindi na pagbigyan ng pagkakataon na which is yung mga kontraktor dapat na yun ay mga mabubuti at magagaling gumawa, di ba?
mabubuti, magaling gumawa, tapos ending mga kababayan, ako na maraming project, ako yung mahilig mangupit, no? Kukupitan ko, minsan ghost project lang, minsan wala pang naitayo, 'di ba? Kasi umangasa ako, syempre, sa akin lahat 'yan, hindi na masisilip sa sobrang dami, 'di ba? Na which is katulad kay Sara Diskaya, mga kababayan, na 10 ang kanyang construction firm or construction company, 10, tapos iisa lang yung may-ari. So kahit sino doon magbibiding-biding, no, kahit sino ang tumanggap doon, iisa lang din ang may-ari, pasok lahat sa kanya. Oo, kaya nga sa totoo lang mga kababayan, isa sa rason na kung bakit itong si Comelec Chairman George Garcia ay pinipetisyonan nga ngayon or ipapa-impeach ng grupo ng mga lawyers dahil dito sa yung action kay Lubiano at kay Chis Escudero parang nauwi lang sa wala. Kasi ang dinahilan kasi mga kababayan ng Comelec doon sa petisyon laban kay Chis Escudero na ipa-disqualified itong si Chis bilang senador. Ang sabi kasi ng Comelec, wala pong kinalaman yung pera ni Lubiano noon sa construction company niya. Kasi yung perang idinunit kay Chis, pera niya sarili yon. Yung construction company, pagmamay-ari lang ni Lubiano. So ang tanong kasi ngayon mga kababayan, paano na walang conflict doon na ang may-ari ng construction company ay si Lubiano. Yung perang kinita niya, yun yung binigay niya kay Chis Escudero. Pero ending mga kababayan, ang nangyari, ang sabi ng Comelec, wala daw conflict yon kasi yung pera matagal nang inipon. Wala daw kinalaman yung business. So paano kumita ng 30 million? 'Di ba? Paano kumita ng 30 million si Lubiano kung hindi galing sa kanyang negosyo? Maliban na lang kung mayroon siyang ibang negosyo. 'Di ba? So ngayon mga kababayan, itong i-file ni Aceron na complaint sa Comelec laban kay Chis na basura, na uwi sa nganga. Oo. So ngayon mga kababayan, eto na. Hindi tumalab itong petisyon ni Aceron, ni Attorney Aceron. Eto na, ipapa-impeach niya si George Garcia kasi bukod dyan sa mga maanomalya ni Marcoleta, ni Chis Escudero, na wala namang nangyari, kwentong barbero na uwi lang sa kwento, nga pa rin yung complainant. So ang ginawa, si George Garcia ngayon, ang ipapa-impeach niya. Nako, mga kababayan, take note. Marami yung mga dito, conflict, no? Maraming mga sabit dito si Garcia. Mama Jorda Hilo po, pakinggan natin. Ito, oh. Ito po. Steve! Sa uli nakanaptang mag-ain ng verified impeachment complaint sa Kamara, ang grupo ng mga abogadong pinangungunahan ni Attorney Elric Marvin Aceron, laban kina Comelec Chairman George Garcia at 6 na commissioner. Dahil umuna ito sa culpable violation of law, betrayal of public trust at betrayal of public trust. Ano pa? ang paglabag kaugnay ng dalawang magkasunod na halalan. Kabilang sa reklamo ang paggamit ng software sa mahigit 110,000 na automated counting machine. Paggamit daw ng software sa mahigit na 100,000 na automated machine. Noong 2025 elections na hindi dumaan sa mandatory source code review. Hindi daw dumaan sa mandatory o review. Nako, nasisilipan si Garcia, sabit yan. Mga kababayan, nako, yan nga sabi ko sa inyo kapag ka nasisilipan kayo dyan ng something, pwede niyang gamitin na panglaban sa inyo. Nako. Ang paggamit ng hindi otorisadong data standard 3 na pinagdaanan umano ng lahat ng resulta ng halalan bago makarating sa transparency servers na nagdulot umano ng pagkaantala sa paglabas ng resulta. Ikinakasarin ng umano yung pagtatago ng ilang impormasyon kaugnay ng 2022 elections. May mga tinatago palang information. Itong si Garcia, kaugnay doon sa 2022 election. Nako po mga kababayan, maraming nasisilip. Pero ang sagot naman ni Garcia mga kababayan, ilang beses na daw niya yung sinagot. No? Paulit-ulit na lang daw ang sagot niya, paulit-ulit na lang din daw ang complaint. Paano yan mga kababayan kung kakatigan ng ombudsman yan? Paano kung kakatigan yan ng Supreme Court? Patay ka diha. Isinama rin sa reklamo ang umunit selective enforcement ng campaign finance law sa kaso din ng Senator Escudero at Marcoleta. Ayan. Ito na, nadamay pa siya dito kay Escudero at kay Marcoleta. Patay ka din ha. Kung hindi ka man tatablan doon sa mga grounds mo sa Comelec, baka tatablan ka dito kay Marcoleta at kay Escudero. Nako, patay ka diha mga kababayan. Ma'am Jessica Espega, hello po. Yan ang sinasabi ko
Nako, nga. Oo, mga kababayan. Diyos ko, na talaga. Pero in fairness mga kababayan, hindi ko maintindihan ano ba talaga to si George Garcia? DDS ba talaga to o loyalista or kakamping? Kasi mga kababayan, yung mga DDS din ngayon, katulad sa grupo ni Atty. Torion, gusto din nilang ipatanggal or ipa-impeach itong COMELEC commissioner at saka COMELEC chairman, no? Yung mga dito, mga panauhin sa COMELEC, gusto din nilang matanggal. So, hindi ko maintindihan kung ano ba talaga to. No? Diyos ko, mga kababayan, patay ka din ha. Sino nga yung napalitan mga kababayan ni George Garcia na COMELEC chairperson din na medyo panot? Sino nga yun mga kababayan na lumapit yung isang babae, nagpakilala na siya daw si Jose Rizal? Sino nga yun? Si Digong nag-appoint dyan kay Garcia. Sabi ni Ma'am Linsudo. Nako, kung si Digong ma'am, bakit kinalaban siya ngayon ng kampo ni Digong? Bakit kinakalaban siya ng kampo ni Torion, ni Sara? Diba? Ma'am Rose Santiago, hello po dyan. Or baka ano lang nila yan, Kemirut Keme lang nila. No? Ano lang nila yan? Plan A, Plan B, Plan C. Tapos ang Plan D, tatakas. Nako. Sa isang pahayag, sinabi naman ni COMELEC Chairman Garcia Jaime Prieto Jr., hello ang po. issue at paulit-ulit itong nasasagot at nililinaw ng komisyon. Napatunayan na rin anya ang kredibilidad ng nakaraang halalan sa pamamagitan ng random manual audit, ballot revision, mga citizens arm, election observers at pagkilala mula sa international community. Una na sinabi ni Garcia na nag-inhibit siya sa mga kaso ni Escudero at Marcoleta at naipaliwanag na rin ng COMELEC ang naging desisyon dito. Si PBBM pala ang nag-appoint kay Garcia. Si si Bautista. Oo, pinalitan ni Garcia. Si Bautista, di ba natanggal din yon para di halata sila ni Garcia. Actually, Lickers TV, si BBM daw ang nag-appoint daw dito. Pero sa totoo lang mga kababayan, grabe ito, no? Walang nangyari yung mga reklamo, parang nauwi lang sa kwento. Di ba? Kuya Sam Vlog, mega love shoutout kay Ma'am Julieta Pujeta. Ayan, mega love shoutout po. And kay Lickers TV. Si PBBM nag-appoint kay Garcia, halos sabay sila na upo ni PBBM. Saka abogado ni PBBM yan nung nag-file. Si PBBM ba ang nag-appoint kay Garcia? Di ba si PBBM ba? So ibig sabihin nung 2022, hindi pa si Garcia ang COMELEC, chairman, si Andy Bautista ba yon? Hindi pa si Garcia ang COMELEC chairman noon. Hindi pa president si PBBM, nasa COMELEC na si Garcia. O kaya nga, di ba? So hindi pa siya COMELEC chairman noon. Ano pa lang siya, commissioner pa lang siya. Commissioner pa lang siya at that time. Tapos hanggang sa si PBBM na ang umupo, si Garcia na ang inappoint. After Abby year pa siya na-appoint. Si Abby Bautista ba yun? Yes, si PBBM nag-appoint kay Garcia. Nagets ko na mga kababayan. So, yung si Bautista, noong hindi pa president si PBBM, si Bautista pa yung kasalukuyang chairman noon ng COMELEC. Hanggang sa nagpalit na si PBBM, si George Garcia ang nilagay niya. Sa time na niya pala noon. Parinti mo si Garcia, Sir Kent. Hindi siguro, malayo siguro mga kababayan. Pero hindi ko alam kung anong part siya ng Garcia. Kasi actually mga kababayan, ang Garcia kasi tatlong clan. No, tatlong clan kasi ang Garcia. May Garcia ng Cebu, may Garcia ng Davao, may Garcia ng Pampanga. Hindi ko alam kung saan si Garcia dyan. Kasi actually mga kababayan, magkaiba po yung Garcia ng Davao at Cebu Ako kasi Garcia ng Cebu kasi ako, hindi ako Garcia ng Davao. 'Di ba? Magkaiba din yung Garcia ng Pampanga. So tatlong klase kasi ang Garcia, Pampanga, Davao, Cebu. Ito kasing sa part ng late President Garcia is Cebu. No, sa part.
ni Lagwin Garcia, si Elpidio tuloy, si Elpidio Quirino yun eh. Si Garcia na president, no, si ex-president Garcia, yan sa part namin. Pero malayo na yun mga kababayan, super duper malayo. Actually ako malapit kila si Carlos Garcia, malapit ako kila Gwen ng Cebu. Pero medyo third cousin na kasi ang lola ko at si Gwen. So, yun po yun, mga kababayan. Oo, kaya iba kasi mga kababayan. Yung kasing sa Ilocos, part na ng, part na ng Pampanga yan eh. Yung nasa Ilocos. Si Eddie Garcia naman sa Bicol. Pero actually mga kababayan, hindi naman talaga totally Garcia si Eddie Garcia. May dugo siyang Garcia, pero hindi siya Garcia yung totoong apelyido niya. Di ko sure kung talagang Garcia pa talaga si Eddie Garcia. Kasi yung ibang artista kasi mga kababayan, gumagamit ng mga screen name lang yan. Oo. Hindi naman totally talaga nila. Katulad niya, sino ba yung mga artista na si Shasha Padilla. Diba? Hindi naman totally ata Padilla yan si Shasha. Si Dennis Padilla. Si Dennis Padilla yan, totoong Padilla yan. Kasi nila tawag dito. Cloudy, asawa ni Marjorie. Kamag-anak yan nila. Tawag dito. Nila Robin. Diba? Si Eddie Garcia Escudero talaga siya. Sabi ni BMV. Ayan. May kilab shoutout po, Ma'am Ima Batikos. Kaya nga ito na nga mga kababayan ang nangyari ngayon. Iba din si Hilo Garcia. Yun si Hilo Garcia, kamag-anak yun nila Gwen. Ng Cebu. Si Hilo Garcia at ni Gloria. Yun. Iisa mga kamag-anak yun. Pero pagkakaalam ko si Hilo Garcia ata, may dugo din siyang Pampanga ata at may dugo ng Cebu. Basta hindi ko na masyadong mga kababayan, hindi ko masyadong kasi malalayo na lang. Ang pagkakaalam ko sila Gwen Garcia yan, medyo malapit yan sa tawag dito lola ko. Pero medyo malayo-layo na, third cousin na sila. No, pero sa clan, kakasama yan sila. Kasi naalala ko pa mga kababayan, nung bata pa ako, may reunion kami sa Cebu, tapos sa Valencia, at saka sa may Misamis Occidental, nakakasama ako niyan. Sa Cebu, sa Valencia, minsan pa nga, meron pa nga kami sa may Baliangao, Misamis Occidental, nakapunta ako niyan. Si Garciliano, si Hilo Garcia, hindi naman yung Garciliano nga yun, oo. So, hindi siya part ng pero pagkakaalam ko may pagka-connected konti. Basta marami yan mga kababayan, maraming kunik-kunik yan. Hindi porket Garcia lang siya, ay Garcia lang. Meron nga, katulad nila kalaban ni Duterte sa Davao, si Nograles, may mga kunik sa Garcia yan. Tapos, basta marami, konektado yan mga kababayan. Kami kasi, Swan, Garcia, Yap, yan, magkakadikit yan. Lim, yan. Basta mga clan, ayoko na sabihin yung iba, the rest of the team. Swan, Lim, Yap, yan, mga yan. Tapos, kunik-kunik na yan eh. Marami na yan sa clan eh. Nagsasanga-sanga na yan. Just like Aquino. Yung mga Aquino, di ba, may mga Cuangco, may mga Araneta. Yan, nagkukunik-kunik na yan eh. Ganun siya. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, I was born and raised surrounded by politician. Pero hindi ako katulad kay Rowena Guanzon na 65 years old na siya sa sinapupunan ng nanay niya. Politiko na siya. Hindi ako katulad kay Rowena Guanzon na 65 years old na siya. Nasa loob siya ng sinapupunan ng nanay niya. Ito mga kababayan, gusto kong sabihin sa inyo, alam nyo ba na may something connected kami sa mga Duterte? Kaya yung tsahin ko sa Davao, galit na galit.
Yung tsahin ko sa Davao, ito gusto ko kayong isabi ko sa inyo. Alam ko yung mga pinsan ko sa Davao na nanood sa akin galit na galit. Alam nyo ba, sabi ng tsahin ko, undangin na kay apuhan ra na nimo. Yan ang sabi sa Bisaya. Tigilan ko daw kasi lulo ko daw siya, si Digong. Sabi ko, ano naman ngayon ko lulo ko, malayo naman siya sa akin. Oo, malayo na, sabi niya, apuhan mo rin yan, sabi niya. Sa Bisaya kasi ibig sabihin ng apuhan, lulo mo rin yan. Kaya itigil mo yan. Ilang beses tumawag sa mama ko yan, patigilin ako sa pag-content ko kay Digong kasi lulo ko daw yan. Medyo maano-ano nga na kamag-anak daw namin. Sabi ko, mismo nga ang pamangkin niya si Noeli ba yun? Noli? Ayaw nga sa kanya eh. Tapos ako, malayong-malayo na, super layo na. Diba? Sabi kasi sa akin ng tsahin, actually yung tsahin ko yan talaga ang sinasabi. Literal. Kinausap talaga ako na itigil mo yan kasi apuhan mo yan. Magkamag-anak tayo niyan pero medyo malayo. Ilang beses sinabi ng mama ko yan sa akin. Kaya ako, natahimik na ako. Na ako sa kanila, hindi ko sila pinapansin. Sabi ko, desisyon ko to eh. Bakit niyo ko pinapakialaman? Diba? Oo. Kasi sa totoo lang, kahit kamag-anak ko yan, kung may mali yan, bakit ko kakampihan? Mali is mali. Diba? Hindi porkit ka mag-anak mo, itutolerate mo na lang. Di. Mali is mali. Ganun yun. Wala akong kikilan. Diyos ko, ang dami kong kamag-anak nagkakamali. Kahit sa amin sa probinsya, halos magkakapatid yan sila sa politika, nagpapatayan. Diba? Bakit ko kakampihan ng mali? At saka, just imagine, no? Just try to think of it. Yung pamangkin nga niya na anak mismo ng kapatid niya, diba, si Noeli Duterte, diba? Ayaw nga ipaboto ang mga Duterte na nagpo-post na nga o nagpo-protesta na ayaw niya na may makaupo pa daw na Duterte. Yun ang sabi. Sabi ni Ma'am Lisa Aurta, kaya naabsuelto si Quezon at si Marcoleta dahil sa technically sa batas na obvious election kung saan exempted yung receiver dahil sa repeal ng mga batas sa SOSE ang kakasuhan yung donor. Yun nga ang sabi nga ni Mike Defensor, mga kababayan, na yun, parang akyat bahay lang. Kami yung tumulong na magpaakyat sa magnanakaw, tapos kami yung nasa labas, yung nakaakyat, nakapasok sa loob, walang kaso. Kaming tumulong para makaakyat, kami yung nakasuhan. Ano yun? Parang ganon. Diba? Ganon yun, mga kababayan. So, yun po yung ating reaksyon na meron ngang nakabinbin na impeachment, complaint laban kay George Garcia ng Comelec, mga kababayan. Yung lookout, yung may kaso, yung magnanakaw nakapasok ang wala. So sana all. So pwede bang sumama, Mike Defensor? Mga kababayan, pwede bang sumama, Mike Defensor? Papasukin nyo nga ako dyan sa politics. Tapos, magnakaw ako ng magnakaw. At total, kayo naman yung makasuhan kasi kayo naman yung donor, hindi naman ako. Diba? Akyat bahay version. Diba? Juicy Sorio, hello po. And kay Ma'am Julieta.